Nasira ang brooder house ko at kailangan nating i-check kung gumagana pa ang brooding system ko. Boom! Gumagana! Okay din tong... Ba't hindi na pagkakaano na rin? Try natin tong dalawa. So gumagana naman siya. Yun, buti na lang. May dalawang repairs na naman tayong kailangan gawin din. Kaya tara. Ito yung first time na in-assess namin itong brooder. Kasi malapit na dumating ulit yung ating mga sisiw. In-assess namin ito first time pagkatapos ng bagyong Aghon. So yung damages ay matindi. Yung mismo structure natin brooder, okay pa naman. Siyempre akong gumawa niyan kaya okay na okay yan. Pero yung ating mismo brooder house, unsafe na dito. Sa loob, hindi namin risk na dito tayo mag-brood ng mga sisiw na ganito ang sitwasyon kasi baka mamaya abutan ulit ng kasunod na bagyo na may sisiw tayo dito. Sayang naman kung matatabunan lamang yung ating mga sisiw. And then, isa pa, yung ating yero mismo, yun o, makikita nyo, kita na yung langit sa sobrang lalaki ng butas, kaya hindi na talaga magiging okay. So, first impression, ito medyo okay pa naman mismo, pero ito nabasa. Yan yung iniiwasan natin, kaso nabasa na siya. Put ito ating mga pang partition, pero mukhang magiging okay naman, basta patuyuin lang. Pero ang kailangan natin matry is itong ating timer. Mukhang nabasa siya. And then itong ating mismong thermostat. Tatry natin yan kasi hindi natin alam kung siya ay nabasa ba. At mag-short circuit. Kailangan pala nating buksan din ito para sure tayo. Saksaki, testing. Baka ate pumutok ka. Yo, gumana. Sabi ko si... Walang yung pabak-babak na. Yo, gumana. So, naging okay pa yung ating timer. At mga itetesting ngayon yung ating mga ilaw at thermostat. Tingnan natin yung ating ilaw. Boom! Gumagana! Boom! So, nasaksak na natin. Kailangan lang natin ng pumbilya. Kasi ang pinagtataka namin. Pirat. Hindi ko alam kung bakit. Pirat din yun, oh. Ang tanong, bakit siya mapipirat? Eh, nakasabit siya. Saan siya maiipit? Aba, talaga nakakapagtaka. Nakasabit siya. Kung may babagsak kasi sa kanya, hindi siya dapat nakalaglag man lang to. Ay, hindi. Ay, lumamos diya. Try natin yung mga bukilya ng ilaw. So, okay itong first partition. Okay dito second partition. Okay din itong third. Yung nakainit. Okay din itong... Ba't hindi na pagkakaano na rin? Okay ang mga ilaw. Kaso hindi magkakaigit talaga ang bukilya ng heater kaya bumili muna. Pagbalik, merienda time. Mabilisan lang. Palitan natin yung bukilya nitong dalawa. Okay, matatry na natin kung gumagana ba ito. Okay. On na ulit. Taasan lang natin. At gumana rin naman kaagad. Yung last sa ating tatry. So ngayon, ang gagawin naman natin, kailangan natin ilabas itong brooder. Okay, ilalabas na natin. Sisikir namin yung mga wires at itong pinto. Kasi itong palabas dito, nakatabingi siya. Kaya kailangan secured. Binuhat. Kaya ko na to. Wala ka namang naibutay. Hirap na hirap ako dun ah. Tama na ang kalokohan. Kailangan na mailabas ngayon din. Diniretso namin sa tricycle. At tinalian.
Binahe ito papunta sa farm. Ayos din ang pagkakatali, wala namang aberya sa biyahe. Okay, tapos na tayo sa easy part. Easy part pa yung pagdadala dito. Ang tanong, paano natin siya ipapasok dito? Medyo kapos siya ng konti. Diskartehan na lang natin yan. Ibinaba na namin. At dito muna sa grower house ilalagay itong ating brooder. Pansamantala habang aayusin ang isang grower house na i-convert sa grower house. So yan, hindi namin may pasok. Kaya, ang gagawin, puputulin na lahat namin yung paa para madali yung paglabas at pagpasok ng brooder natin. Kasi temporary house lang niya ito hanggang inaayos yung brooder house natin. / stock room. Pinagtulungan na ang pagpuputol. Okay, putol na yung ating mga paa. Pandak na siya, kagaya ng isa dyan. Kaso mali yung pasok ng brooder natin. Kailangan natin ilabas, tapos ikutin natin. Ayun, success na. Ayos na ayos. Okay, nakapwesto na siya. Linisin lang natin konti. Tapos kukunin natin yung mga gamit. Lalo na yung panlagay sa pahan para hindi magkaroon ng langgam. At akitin ng daga yung ating brooder. Okay, yan. Nililinis lang namin ng konti. Tapos inaayos yung mga wirings natin kasi magkabuhol-buhol. Basta kasi natin isinod kanina. Nag-disinfect na rin kami. Okay, tapos na natin itong ating brooder dito. Kukunin natin yung ibang mga gamit natin. Yung feeder, yung ating nilagyan ng mantika para sa paa. At yung iba pang kung ano-ano. Yeah, madami pa galing sa bagyo. Yung hugasan. Kailangan yan. Tapos ito yung mga ilaw natin at mga heater. May mga extra naman tayo. Sadalhin din natin itong extension natin doon. Kasi medyo malayo yung outlet. Para hindi na tayo connection. Extension na lang. Tiniklop ang extension at pinrepair ang iba pa. Okay, ready na ang ating mga dadalhin. Karga na natin ito. Ang ating mga lagyan ng feed. Mga ilaw, extra ilaw. Ilaw din natin. Yung ating extension. Yung pang tapal natin sa ibabaw ng brooder natin para ma-retain yung init. Yung ating mga feeder at waterer. At itong lamesa na to para patungan ng mga gamit. Okay, all set. Let's go! Ayusin natin ang ating mga gamit dito. Siyempre, kailangan yung lianera na may used oil, kontra langgam at anay. Very effective yan, pero low cost. Pagkaayos ng mga gamit, linya na extension. Okay, syempre nag-move tayo, naghakot tayo. Try natin kung gumagana pa rin yung ating system. Gumagana naman parehas. Gumana din. So okay na. So baka magtatanong, inilipat ko sa grower house ang brooder. Paano mag-growing ako once tapos na mag-brooder? Ay, sira yung isa kong grower house, di ba? So sa plan naman ay dapat ayos na yung brooder house, yung permanent nito, ating brooder bago lumabas papuntang grower house yung ating ilalagay dito. Ang tinetesting ni John Paul sa ilaw and okay naman. So may floor repair tayo dito. Ito pa rin yung pisala ni Bagyong Aghon. Tinamaan ito ng ating grower house nung nalipad. Dito tumama. So ang plano, gugupitin namin. Siguro hanggang doon. Tapos papalitan namin. Ito rin yung yero na nalipad. Galing doon sa sirang grower house.
Tinanggal ang mga pako. Ginupit ang punit na yero. Ako naman, sa baba ang naggupit ng pamalit na yero. Tinuwid ko lang ang mga deformed na part. Ipinuwesto at pinako. Yan, tapos na. Baba na. Ito naman, nabingkong din. Konting pukpok lang yan. Kaya na Jimon. Parang walang nangyari pagkatapos. So yan, ang ating project ngayong araw. Inayos na natin yung brooder natin para sa parating natin sisiw. At least hindi tayo nagmamadali. Pero abangan nyo yung mga magiging repairs natin sa mga susunod pa. In relation sa naging damage pa rin na bagyong Aghon. Unti-unti lang. For sure, magiging 100% na ulit na maayos itong farm. Yun lang, maraming salamat. Subscribe and peace! Woo! Woo!